Nako, nagkaonsehan daw kung bakit ginurgur itong si Alicia, no? Pero hindi natin alam kung ito ba ay sa loob ng politika o sa loob ng mga pribadong tao lang na nagkakaonsihan, no? Pero dito may binabanggit sa conversation, pero hindi natin sinasabing totoo ito, ha. Ito maaring gawa-gawa lang o bunga lang ito ng kung sino mang gumawa nito, pero hindi pa kumpirmado. Pero kadalasan kasi sa mga crime scene po, ang unang tinitignan po dyan, kadalasan talaga, yung cellphone na biktima. Halimbawa, may ginurgur. Kukunin yung cellphone ng babae o lalaki, titignan ko ano yung mga transaction na naging transaction nila. Kaya minsan, nasosolve kagad yung mga kaso. Kasi ganoon kadalasan eh. Ba, may ka-transaction siya, binaril, ginurgur, no? Titignan kagad yung cellphone ng tao. Kasi ano dun lahat ng impormasyon na pwede yung, ano man yung mga past niya, o yung mga gagawin niya, yung mga plano niya, nasa cellphone niya, yung mga text message, no? Yun na, gano'n kadalasan. Pero dito, hindi natin alam kung sa text message kinuha to, pero biglang lumitaw to sa mga social media accounts na nagka-onsehan daw. Ang sabi dito, 2M lang yung binigay. Yung parte mo na kay Boss B, pawala sa akin. Parang nagsasetarata dito si Alicia, no? Yung sa ano naman, talaga ba? Kausap ko na lang si Boss. Boss, sa inyo daw inabot, kinupal nyo ba ako? Sagot naman ni Alicia siguro, kung may parte ka sa 2M, di 5 na 5 na maghahati doon. Pag 4 lang na tao, yun, tig 250k lang. Dami no? Dami, pinadamutan pa nila siguro. Totoo man to, na. Hindi ko sinasabi totoo to, ha. Pero kung totoo man ito, napakadali nitong i-trace. Bakit? Sabi ko nga, kadalasan sa mga nagugurgur, cellphone kagad ang unang titignan. Mas makikita, mas nalalaman agad kung sino mga suspect, no? Talaga bang 2M lang? 2.5 ang ibibigay, wag nyo kung galitin. Bahala ka nga, sabi. Maliit lang ang kalookan, ako pa kukupalin nyo. Hindi natin alam kung may negosyo sila na transaction sa private. Kung totoo ito, hindi ko sinabi totoo to. Kung totoo ito, itong message na to, nagka-onsehan daw. No, baka ito isa sinitignan nilang dahilan kung bakit nagkaroon ng gurguran. Kasi isipin mo, kung target lang si Alicia, kung talagang, kasi ito nililino, ba't natin tinatalaka ito? Kasi pinagbibintangan nila ang Duterte. DDS. Tatay Digong nasa dahig na. Talagang pinagbibintangan nila, may naglabas pa yung isang vlogger nila nasa Thailand, yung walang matres, yung naglabas, may listahan daw ng gugurgurin. Wow, no, pagbibintangan pa nila, pati INC pinagbibintangan nila. Alam niyo yan, kesyo daw sangkot Sara Army, INC, pero nanay, gumagawa sila ng kasisiraan, gumagawa sila ng masasakit na salita laban sa iba't ibang taong individual, pati sa INC. Pag may nangyari sa kanilang kakaiba, masama, isisisihin nila yung INC, pati Sara. Ibig sabihin, natatakot sila sa sarili nilang multo. Gets nyo? O ngayon, sa dami nilang sinisisi, nagkangadalito-lito na sila kung anong gagawin nila. No? Kaya eto, may mga lumabas na ganito, nagka-onsehan daw. Pero teka muna, huwag kayo basta-basta maninisi ng mga sinuman individual o DDS hanggat wala pang investigasyon na lumalabas. Yeah? Yan ang hirap sa kanila Desperado na kasi sila Sa bagay, yung pinagtatanggol nyo, hindi kayo pinagtatanggol. Totoo, hindi. Di ba pinagtatanggol nyo ang Malacanang? O ba't di kayo pinapansin ng Malacanang ngayon, mga vlogger kayo? Ba't di kayo pinapansin ngayon? Yan ang masakit na katotohanan. Di ba? Gumagawa kayo sa kanila pero di kayo pinapansin. Maliban na lang kung bayad kayo, Maliban na lang, di natin alam niya. No, yan ang palagay-palagay lang natin, no? Ngayon ganito. Nakapagtataka kasi kung DDS ang may gawa nito. Bakit? Una, bakit naman idadama yung pati yung kalipi niya? Ang alam ko sa target, yung isa lang. Pag target, isa lang. Di ba? Pero, pag dalawa na tinarget, isa lang ibig sabihin. Pumalag yung isa. Kaso hindi pumalag Biglaan niya, di ba? Pagbaba daw sa sasakyan, nagkaroon ng kumusyon, nagkagurgura na. Di ba? Damay silang dalawa. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano pa tong private ba tong onsehan na to o bayad to ng isang politiko para banata ng mga Duterte. Hindi natin alam, baka ganun. Kasi yun ang nababasa sa comment section. Kasi may binabanggit dito ang Boss B. Hindi natin alam kung sinong Boss B na yan. Ang dami sasabi dito, siguro ito, ano lang to Chorya lang nila to, sabi kasi nito ni Miko Pugay. Sino kaya si Boss B? Sabi si Bangag. Kasi sabi sa text dito, ang sabi naman kasi dito, yung 2M yung binigay yung parte mo na kay Boss B pala, wala sa akin. Talaga ba? Kausap ko na lang si Boss. Ibig sabihin, nakakausap nila.
Hindi na, sabi nila, ito daw ay si Boss B, baka tulog daw ng BBM. Hindi. Una-una, di pwede lang kausapin nyo ng personalan sa telepono. Di ba? Malamang mayroon tong tinutukoy kung sino to. Huwag mo lang kayo magbigay porket B, Boying. Hindi gano'n, no? Sabi to, Duterte, sabi, Bongbong Boying, sabi. Oh. Ang dami mga konklusyon nila kung sino yung Boss B na yan, no? BBM, sabi, ayan, no. Hindi natin matake kasi Bongbong, marami pong Boss B na maaring hindi natin alam kung middleman o ano. Hindi natin alam eh. Marami, pwedeng napakalayong boss na. Kaya naging Boss B yun. Bahala sila kung ano yun. Pero dito, hindi natin tinitiyak kung talagang totoo to. Nagka-onsihan. Pero kung talagang ito nga ang dahilan kung bakit talaga naginurgur itong si Alicia, walang duda, onsihan talaga. Kung totoo ito kung totoo ito. Pero teka, bago yan, dumako na muna tayo kay ano. Tatapusin natin to. Yan. Kaya nahumusga rito hindi ko siya sabi ito'y totoo. Kumakalat lang ito ngayon sa social media, viral ngayon ito, na ang dahilan daw ay nagkaonsehan. Kaya daw nagkaganito. Pero kung totoo man ito, may isa pa tayo ang alamin. Saan ba tong pera to? Ang laki nito, 2M to. Biga yan. Ano ba to? Sahod ba to? Sa pagiging magbanat niya sa politika? Di natin alam. Kasi di ba may napapabalita nga si Libiste, mayroon daw atang bolt doon sa pambayad sa, Libiste ba sabi noon, may bolt yata 50 million pansahod na mga vloggers, 'di ba? Bayaran vloggers, tataka ka naman ibang vloggers kasi may mga kwintas, may sasakyan na mamahalin, sports car. Magkano yung sports car niya? 4 million. Tapos yung kwintas niya malaki 1 million. Ang daming kwintas. Tataka ka isang mapuputol ng leeg sa kakakwintas ng ginto saan niya gagawin yun? Ano yun? Bakit ganoon? Ba ganun karaming pera, di ba? Diyan ka magtataka Tapos may lumabas na mga vloggers na binabayaran yata sa building, mayroong mga trolls, etc., ganyan-ganyan, para pagtanggol sila, no? Hindi natin compare, pero ayaan nyo, baka ayaan nyo investigasyon kung ano to, kung totoo ba tong 11 na to. Pero sa tingin natin, kung totoo man ito, talagang mayroong bayaran nangyayari. At itong 11 na to, malamang sa malamang ito yon kung ba't siya nagurgur, no? At huwag nyo pagbibintangan ng DDS. Di ba? Yan po ang pinaka-mensahe natin niyo. Pakinggan natin si Alan Cayetano dito sa kanya, magbigay tayo ng mga mabibigat na komentaryo sa kanyang pahayag. May hope po, may hope. So sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng kababayan natin, sa lahat po na nagpre-pray, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFWs, don't lose hope. Maganda plano ni Lord. But we have to seek earnestly kung ano yung plano na yan. We have to do our part, no? Fe Infante, Paul Maquinto, Nuke Wena, Rice, the message ko sa inyo today, maganda future ng ating bansa. We have to take hold of it. Maganda po, lalo na paparating na kay Sara. Maniwala kay sa akin. Magaganda kasi may Rodante Marcoleta Israelites, when they were freed from Egypt, 40 years sila sa desert. Bakit po? Sabi nung iba, mga religious leaders natin, Christian religious leaders, whether Catholic or Protestant, it was because of sin. Tama din po yun. Dahil sa sunod-sunod pa rin ng pagkakasala, hindi nakapasok sa Promised Land. Hari Pautin, Assalamualaikum, lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyo, Pastor Corpus. How are you? God bless you po. Mary Ann Vailoses, yan. Sorry po. Gusto ko rin, sabik din ako na kamustahin kayo lahat. Pastor Ador, Elena, Balakenya, May Tai. Don't get tired fighting. Prayers po. I-recharge nyo po ako. Albasa natin. But in the last few decades or the last few years, ine-explain din po ng ating mga pastor, mga ministers, no, na the Israelites were out of Egypt, but Egypt was still in them. Anong ibig sabihin nun? Just because napalaya na sila, hindi ibig sabihin na yung mind nila hindi pa rin slave mentality. Di ba? So, nung 1986, nagkaroon ng EDSA Revolution, sabi natin, never again. Sabi natin, hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then afterwards, between that, ngayon, 2026, naging issue nung 2022,
ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty. Hindi. Yung pagiging slave natin, nagsimula yan, patingin ko mga 1980s, alipin tayo ng korupsyon ng Pilipinas Opo. Totoo lang, baka 1970s pa na mayagpag na ang korupsyon Hanggang ngayon, hindi matanggal-tanggal yung korupsyon na yan. Kaya hindi ako naniniwala na walang korupsyon sa panahon ng lahat ng administrasyon. Meron Mas matindi nga ngayon Sa panahon ng Duterte, meron. Pero hindi si Duterte mismo. Sa panahon niya, maaaring makasamahan niya. Pwede. Kasi imposible Imposible kasi mangungutang ka ng malaking pera kung kumpleto pera. Sabi ko nga sa inyo, ang laki ng kinikita ng bansang Pilipinas. Ang dami natin mga negosyo dito, mga malls, ang dami. Ang Pilipinas ay isa sa mga maraming malls. Sa ibang bansa, malalayo malls agwat-agwat pero bihira. Dito sa Pilipinas, di ba, kada 5 kilometro yata may mall Totoo yan, di ba? Iba't ibang may mga mall ang dami na kada city. Hindi lang mall. Meron department store, may mga, ano ibig sabihin? Gumagana lahat ng ekonomiya sa Pilipinas. Nagbabayad lahat yun ng tax na maraming business. Ibig sabihin, malaki ang kita ng Pilipinas. Mayaman ang bansang Pilipinas. Sapat na sapat yung yung kinikita ng bansang Pilipinas para masustain lahat ng tao sa Pilipinas at pati yung mga flood issue, pati yung mga pangangailangan sa buong Pilipinas. Yung mga pang agriculture, lahat, kasama lahat yan, nasusustain niya yan. Pero kaya nangungutang at kaya tayo naghihirap dahil sa mga korupsyon ng mga politikong ito. Di ba? Kaya tingin ko lahat meron Kailangan, ito na yung pagkakataon dapat na mawala na yung korupsyon. Kaso kinulong nila yung magtutuklas ng korupsyon. Si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Yun ang kinulong nila. Di ba? Ibig sabihin, ayaw nilang patidin yung era na kung saan itong korupsyon na to ay namamayagpag noon pa. Di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog. Di ba? So pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, 'di ba, that are important to you. Not only building your nation, if you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Pero bago ka ikulong, pag-iisipin ka muna kung lilipat ka sa kanila, babaytad ka. Pag bumaliktad ka, wala ka ng kaso, di ka na makukulong. Yan ang nangyayari ngayon. Aminin nyo. Ilang beses na nangyari kay Joel, kay Cheese, kay Marcoleta, lahat na Aminin nyo. Yan ang nangyayari ngayon. Thank God, wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yon. Yon, alam niyo kahit kay Alicia sa vlogger. Di ba? Hindi pa natin alam. Kaya wag mo tayo maghusga. Nagawa daw ng DDS yan. Di ba? Baka nga gawa nyo yan di ba? Ang sakit, di ba? Pag pinagbintangan kayo, gawa ng DDS, okay lang sa inyo. Pag sinabi namin gawa nyo yan, inyo yan, hindi rin ipapayag, di ba? Dapat mag-imbestiga muna kayo. At least at the leaders level, it's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that... Hindi ni Cayetano, talagang lahat ng salita niya talaga makukulong siya pag ganito mga salita niya. Talagang pag-iinitan siya. Mas patindi pa kay Marcoleta Si Marcoleta kasi,
diretso lang yung ano niya, puntos niya, pang corruption lang sa flood control, doon lang siya eh. Pero kay Cayetano, panglahatan eh. Talagang nakatutok sa kanya mga kalaban niya yun. Paano siya pabagsakin? Oo. Talagang si Cayetano, talagang binabakbakan niya na. Revelasyon ni Cayetano to. Matinding revelasyon ni Cayetano. The Filipino people are stupid. That's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, 'di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, 'di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Maching, sa Unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Oh. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, hindi sa konsensya nila. Oo, totoo yan. Weaponize. Tignan mo, antindi ng revelasyon ni Cayetano, no? Tinutukoy talaga niya sinong pasimuno nito eh. Tinutukoy na niya. Katulad ni Senator Marcoleta, hindi pwedeng tukuyin ng derechahan kung sino mastermind ng lahat ng ito. Ang gusto ni Cayetano, formalidad. Hindi niya kasi kahit anong sabi niya, palagay natin, tinukoy ni Cayetano mastermind nito, lahat ng pasimuno, lahat ng ito, baliwala. Ang gagawin mo, tatawanan ka lang. Eh gusto niya formalidad. Paano formalidad? Naayon sa investigasyon. Eh kaso ayaw nga nila. Pero don't worry, malapit na, ilang araw na lang. Ano bang date ngayon? Ilang araw na lang, makikita na nila talaga yung langit at lupa na may bababang yan, biro lang yun, pero malapit na. Relax lang na tayo. Relax ang Net25, relax tayo. Relax si Marcoleta, relax si Cayetano, relax lang kasi lamang tayo. No? At wag naman sana may magdadagdagang panggurgurin. Pero pag may ginurgur pang isang vlogger, alam nyo na kung sino yun. Matinding desperate ng big fish. Kung meron pa, ha? Meron pa. Kung lang siya sabi natin. Wineaponize po. Wineaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK, di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings no in the South China Sea or all over overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Iba talaga si Cayetano, no? Iba-iba yung personalidad niya, no? Yung wala siyang bigote, hindi pa siya masyado matapang eh. Di ba? Hindi totoo lang, yung nagkabigote na siya, parang bumata siya eh. Tapos yung level niya, tumaas lalo. Mas lalong yung dila niya, talagang panlaban, di ba? Magaling talaga to si Cayetano eh. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ano ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. Totoo yan. Kasi kung nagawa mo nga sa harap-harapan namin, nakapag-bend the law ka sa lahat, yung Quorum 12, ginawa mong Quorum 12,
Kay Marcoleta, kinulong mo. Pati lahat ng kay restitution, kay Diskaya, binendalo nyo lahat. Binendalo nyo na sa simula pa lang eh. Kung nagagawa nyo lahat yan, paano pa kaya pag nakatalikod kami? Hindi namin hawak ang budget, hindi namin pinipirma ng budget. Kami lang ay nagtagabayad ng tax kami. Naiipon yan, kayo taga-budget taon-taon. What if na lang kung nakatalikod kami, mali namin dyan. Di ba? Ay ayaw nga nyo imbestigahan sa harapan namin eh. Di ba? Eh, lalo pa kaya, nagbendalo nga kayo sa harapan namin eh. What if pa kaya pag nakatalikod na kami? Di ba? Kita niyo yan. Sabi po, unang sinabi ni ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang ano siya, what do you call this, bias doon, at ayaw na sa kanya, at saka medyo aminin man nila hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na ang sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Buki, yung script ng Malacanang. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita niyo po, dina-downplay na. Oo, totoo. Dina-downplay na. Tinatanggalan ng power yung flood control issue. Binabaliwala. Parang lumalabas, pinabababa yung uri ng flood issue para pag mapag-usapan, ay wala na yan, bubuna tayo dyan. Ganong kawawalang yayang mga yan. Di ba? Para lang masunod yung amo nila, wag na matuklasan sila. Hindi nila alam yung amo nila, konting termino na lang. Ha? Lilipas din yan. Paano yung taong bayan na apektuhan? Hindi mo pinagtanggol. Sa takot nila, sa pangangamuhan nila, nangangamuhan sila dahil sa pagkatuta nila. Di ba? So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Diba? Suddenly, hindi na kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia, at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Si Juan Bull ba, gustong gawing gawing noontime show bulagaan no. Yan talaga po yan si Juan Bull. No? Masanay na kayo diyan. Nasanay kasi ibang tao sa kanya, kaya tumagal siya sa pagiging senador. Hindi nagrereklamo sa kanya kasi yun ang nakasanayan. Kasi ngayon, habang pong paunlad ng mundo, yung ekonomiya tumataas ang uri. Tumataas din ang uri ng antas ng kaisipan ng tao. Kaya yung mga kaisipan ni Juan Bull, yung mga gawin ni Pinky, gawin nila, laos na. Hindi na umunlad. Hindi katulad ni Cayetano, sumasabay sa ira ngayon, sa mundo natin ngayon. Sila na pag-iiwanan sila. Kaya yung mga katwiran nila, dun pang 80s katwiran na nila ngayon. Baguhin mo na. Pag ang katwiran ngayon, iba sa katwiran ng 1980s. Di ba? Kagaya na dati, 90s. Dati, ang estudyante, pwede mong paluin. Panahon na 90s yan, panahon natin yan. Di ba? Mga 80s, 90s. Pero panahon ba ngayon, papaluin mo estudyante? Marami na, magagayad sa'yo. Sabihin sa'yo, ganyan, pakakasuhan ka. Iba panahon ngayon sa panahon dati. Kaya tigil nyo na yung panahon nyo ngayon doon, dadali nyo sa panahon ngayon. Yung discarding nyo noon, dadali nyo sa discarding nyo sa pagiging politiko nyo. Kaya pag dinadala nyo anong nangyayari, wala nangyayari. Wala na babago. Ha? Kaya kayo, nangangamuhan kayo ngayon. Di ba? Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. Di ba, nung last session namin, last trial date, sabi, parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin.
nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte? Ilan buwan yon umaabot ng taon? Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, vice president. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung... Kita nyo, lahat na napapansin ni, ni Cayetano, no? Bakit? Kasi palanood si Cayetano sa social media. Ang panlaban ngayon po, yung kaalaman. Kailangan marami kang impormasyon. Huwag din tutularan sila, Pinky. Nakikinig lang sila sa staff nila. Si Erwin, di ba sabi niya, hindi naman kasi ako nanonood eh. Nagsasabi lang sa akin staff ko eh. Kaya lack of sila, wala silang impormasyon na lumalabas sa utak nila. Kung ano lang yung gusto nila, yung mga lumang style nila, yun ang gagawin nila sa atin ngayon. Hindi nagagana yun eh. Ordinary na mga salisigang, mga nambubudol, paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos na yung impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Tamo, talagang binubulabong ni Cayetano lahat, di ba? Marami naman kakasuhan daw. Ang kakasuhan, yung mga nag-iimbestiga. Yung kakasuhan, yung mga walang related sa flood control issue. Tapos ipagyayabang nila, ika-anya, yung presidente namin, ang daming pinakulong sa panahon niya. Tatukuyin mo isa-isa kung sino pinakulong niya. Si Pangulong Duterte, di naman niya pinakulong. Kasangkapan siguro siya. Ang nagpakulong doon, si Trillanes. Diba? Isa-isa mo, sino pinakulong niya? Related sa flood control issue, ha? Related, ha? O, Diskaya, papakulong mo. Ba't yung iba ginawa mo state witness? O, di ba? Sino pinakulong? Sino? Walang pinakulong na about sa flood control issue na malaking tao. Huwag yung sabihin sa amin na si Revilla, malaking tao. Ha? Malaki lang sa posisyon niya dahil bilang senador siya dati. Pero yung pagiging posisyon niya sa flood control issue na scam dito, yung bababa lang siya dahil kickback lang yung kanya, allegedly. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? Yeah. Binubulabog talaga niya lahat, no? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon. Halo-halo topic niya, no? Kita nyo. Pero duktong-duktong pa rin kahit paano, no? Talagang grabe si Cayetano, no? Talagang lahat talaga walang index card diyan, wala. Kasi tempo sila Pinky, sila Kiko Matching, lahat sila pag nagbabasa may script. Kasi baka magkamali sila eh. May kinakatakutan sila pag nagkamali sila. Yun ang mahirap. May pinangingilagan ka. Sino? Taong bayan? Hindi. Mataas ang pinangingilagan nila kung saan
kung bakit sila sunod-sunuran ngayon. Yun ang dahilan. Hindi kaya katulad ni Cayetano, walang script yan, walang binabasa yan. Kung katulad dati, wala tayong binabasa ngayon, wala tayong teleprompter, wala tayong binabasa unahan. Sa atin lang, ito lang kung lumalabas sa atin, nakikita natin, kabisado niya. Ganon din kay Cayetano. Di ba? Nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga, Ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung Wala. ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila Wala. nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. Wala. Mag-i-schedule pa lang sila. Magkukunbin pa lang daw yung tulpo. Antindi, no? Talaga, biyan natin, yung 13, pag ikaw nasa 13 ka, lumipat ka na sa 13, tuta ka na. Tuta ka na, aminin mo. Nagpakatuta ka. Si Jinggoy sa si Marcoleta, naging tapat sa bayan, nagpakulong para sa bayan. Yan ang totoong leader. Nagpapakulong, naghahamon. Katulad ni Cayetano. Sige, go ahead. Mag-imbestiga ka. Diyan sa SEA Games na yan. Sa 2019, iimbestiga mo. Iimbestiga din namin ang flood control. Isabihin, matapang. Kaya 2012, binubulabog ngayon ni Cayetano ang 2012. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin 2013 muna pala, 2013. para hindi magmukhang ghost, ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay isa, dalawa, tatlong buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na eh, mag-iisang taon na, inventory lang, maglabas lang kayo, ano ang budget ng 2023, 24, 25. Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. O, isisisi nyo sa mga Duterte. Paano nangyari budget ng 2024 for the 2025, for the 2026, isisisi mo sa budget ng Duterte. Ginagawa kayong eng-eng mga kababayan. Tandaan nyo. Kasi alam nila hindi kayo marunong gumawa ng budget eh. Hindi kayo marunong. Basta, pag narinig nyo lang, nagpasimula na ito Duterte. Okay na yun. Yun na yun. Iisipin nyo Duterte nagpasimula. Mali. So, pagdating po sa witness, taon-taon po gumagawa ng budget. Hindi po isang gawaan ng kasi alam nyo kasi isang gawaan ng budget. Hindi po, taon-taon po ginagawa yan. Tandaan nyo ang budget. Hindi ang ginawa ng 2016 hanggang ngayon may budget. Hindi po yan. Taon-taon yan. yes, marami po. Siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kanti, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, Galing no? Galing at paglaban sa korupsyon. We have two choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po. Tingin ko hindi pa. Sa congressman, wala nakasuhan. Ano, malinis lahat ng congressman? Naniniwala ka? Sino dito naniniwala? Taas ang kamay. Malinis ba mga congressman? Tanong nyo. Sige. Malinis ba sila? Tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last. Bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to. Sa impeachment po, both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na
yung 400 million sa SALN niya. More or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. Totoo yan. Totoo yan. Di ba? Kahit si Mike Enriquez, naalala nyo, pinaka-veteranong, pinakamahusay, daming award eh. Hindi umaabot yung ganyan eh. Di ba? Kaya Rapi Tulfo, walang duda. Alam niyo naman si Rapi Tulfo dahil ang dami niyang mga daming social media accounts, di ba? Pero si Erwin, kayo humusga. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Nako, yari kayo ngayon dyan. Sabi ni Cayetano, umpisa pa lang pinagbibigyan kayo kasi 3 buwan hindi kayo nag-iimbestiga. Ngayon, mag-iisang taon na walang investigasyon. Isa-isahin kayo ni Cayetano ngayon. Wala kayong sisino-sinuhin dyan. Yari kayong mga tuta, kayong 13 dyan na senador. Huwag niyong kakalaban si Cayetano, ilagi kayo. Supot kayo dyan. Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon eh. Kaya tayo dinidistract, di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman, pinipilit kong respeto, pero sausaw na din na naman. And then afterwards, ang Malacanang, kung ano na... Hindi ni Cayetano, lahat binabanatan, no? Talaga walang urungan to. Walang urungan. Damahin nyo kung bakit walang urungan na to. Damahin nyo. Bibigyan ko kayo ng tip. Gusto nyo? Bibigyan ko kayo ng tip? Ilan days na lang. Ilan days na lang. Lamang na ang katotohanan. Ano ngayon? 18? 9 days? 9 days na lang. May mangyayaring himala. Sabi, walang himala! Hindi. Meron. Sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs. Grabe. Nandyan eh. So, once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Ako, mag-aaral ako. Napakaraming dokumentong dala ko. I started, I think, 1 o'clock, 1:30. Ganyan talaga, masipag mag-aral. Lamang. Sila hindi. Dala nila yung experience nila na makaluma. Lumang politiko, hindi na umunlad. In the morning kanina, I'll be doing that today, tomorrow. Pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Kuyog, kaso kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon, at tanggalin na natin ang korupsyon. Yun na lang po choice natin. Okay. So, maganda plano ni Lord. Maraming salamat sa iyo, Alan Peter Cayetano. At dito nakita nalaman natin talagang matinding revelasyon ang pinakawalan niya kung talaga sino pasimuno nito mga kalokohan na to. Kung sino aso, sino papakatuta, sino mastermind nila, alam niyo na kung sino. Formalidad na lang ang kailangan, no? Para malaman kung sino. At malapit na yan. Ilang araw na lang, 7 araw na lang. Malalaman na, 9 na araw na lang. Malalaman na kung sino talaga big fish. May yahayag. May mga maglalaglagan. Ayoko magsalita, hanggang dyan na lang muna tayo. No? Maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang makabuluhan talakayan naman ang akin natin sa inyo. Lesson learned, maraming kayong tutunan. Paalam sa inyong lahat.